Sabi ng Diyos, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Sabi ng Diyos. Tama? Anong larawan ang bawal gawin? Ng anumang wangis na nasa langit o nasa lupa o nasa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila. Huwag mong paglilingkuran sila. Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanagbuguin. Luluhod ka ba ron as against what God has said? Ano ba, batayan ko? Biblia! Huwag kang gagawa! Paggawa pa lang, bawal na. Ano ba ibig sabihin ng huwag? I speak out of faith, not to humiliate or to make an object of ridicule to anyone. Sinasabi ko dahil nababasa ko sa Biblia. Alisin mo ang Biblia, wala na akong sasabihin. Pero samantalang nariyan ang Biblia, basa! Yamang tayo nga'y laki ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Pakinggan nyo sa 42:8 ng Isayas, kapatid na Mel. Ako ang Panginoon na siyang aking pangalan, at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba, o ang aking mangkapurihan sa mga larawang inanyuan. Basahin natin sa 2:18 ng Habakuk. Anong napapakinabang ng larawang inanyuan? Na yaoy inanyuan ang manggagawa niyaon ng binubong larawan na tagapagturo ng mga kasinungalingan, na tinitiwalaan ang nag-anyo sa kanya na gumawa ng mga pipindyos-diyosan. Sa aban niya na nagsasabi sa kahoy, gumising ka. Sa piping bato, bumangon ka. Magtuturo ba ito? Narito, napabalot ng ginto at pilak at walang hinga sa loob niyaon. Nakakita ba naman ng puno ng saging eh? Naku, meron na ikang parang retrato dun sa dahon ng saging. Liuran yung saging! Ang masama pa, meron CR. Dahil hindi ginagamit yata at hindi nalilinis, nabuo yung amag. Abe, nung mabuo, kamukha araw ni Kristo. Naku, niluhuran yung CR kung saan ang kalokohan yan. Matindi ang kalokohan na yan. Na yung mga ginagawa na yan ng kamay ng tao, walang pakinabang dyan. Hindi ka maililigtas niyan. Pagdating ng paghuhukom, ipagtatatapon nyo yan. Nakasulat yan sa Biblia. Pag dumating na yung galit ng Diyos, itatapon nyo yan. Hindi kayo maniniwala na dyan. Kaya lang huli na. Nagsigawan ng mga mananamba sa Diyos-Diyusan. Mawalan ba ng ulo yung kanilang Diyos na pinapasan-pasan? Matinding kawalanghyan yan. Paniwalain mo ang tao dyan. Napakaliwanag ng letra sa Biblia. Pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos ng kasinungalingan. Ano yon? Pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Anong ginawa? Ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira, pinalitan nila ng katulad ng larawan ng tao na nasisira. Kita nyo, mga kababayan? Yan ba paglilingkod sa Diyos? Na taon-taon doon sa Quiapo, libo-libo, daan-daan libo, makahawak lang doon sa ribultong negro. Kung di ba naman kayo nawalan na ng kaisipang masyado? Patawad, mga kababayan.
Si Kristo hindi negro. Kasi Hudyo yon. Hindi naman negro ang mga Hudyo. Ba't naman kayo gumawa ng Kristong negro? Ano ibig niyo sabihin? Pinalitan niyo ba yung talagang tunay na Kristo? Ang tunay na Kristo hindi maitim. Hindi siya maitim. Hindi natin hinahamak ang maitim. Pero ang gusto natin yung totoo. Never na si Kristo ay negro o maitim o black. Never. Why? Because he is a Jew. Tapos ngayon, makikipagsuntukan ka, makahipo ka lang dun sa negro na yon. Anong katarantaduhan yung ginagawa ng mga taong ito? Daan-daan libo. May mga abogado pa. Abogado ka pala, mag-isip ka naman. Magbasa ka kasi ng Biblia, kapatid na abogado. Para hindi ka nakikipagsuntukan, makahawa ka lang doon sa negrong ribulto. Ano yan simbolo ng kasinungalingan ni Satanas yan Si Satanas, gusto niya sumamba ka sa ibang Diyos. Kasi maligaya si Satanas pagkagalit ang Diyos. Nagseselos ang Diyos, naninibugho, pag sumasamba ka sa iba, dapat siya sambahin mo sukat sumamba